ito'y kanilang marinig, nung marinig nila yon, nagsialis na isa-isa. Napahiya. Na nagpasimula sa katanda-tandaan hanggang sa kauli-hulihan at iniwang mag-isa si Jesus at ang babae sa kinaroroonan nito sa gitna. At umunat si Jesus at sa kanya'y sinabi, "Babae, saan sila nangaroroon? Wala bagang taong humatol sa iyo?" At sinabi niya, "Wala sino man, Panginoon." At sinabi ni Jesus, "Ako man, hindi rin hahatol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala." Ito po, sa panahon mismo ng ating Panginoong Kristo. Yung babae, nahuli sa akto ng pangangalo niya. Yung mga tao noon, lalo na yung pantas sa kautusan ni Moises, Escriba at Pariseo, tinanong siya, ano gagawin ngayon niya? Nagkasala. Sa batas, dapat na batuhin niya. Ang sagot ng ating Panginoong Kristo, yun anyang walang kasalanan sa inyo. Siyang unang bumato sa kanya. Isipin po ninyo yun. Hindi siya hinatulan ng Panginoong Hesus Kristo. Hindi siya na-condemn ng ating Panginoong Hesus. At lalong hindi siya kinulong. Pero ang tanong, nagsawalang kibo ba ang ating Panginoong Kristo? Hindi na ba siya umibig? Hindi po. Hindi niya kinonsinte ang babae sapagkat sinabi niya, "Ako man hindi hahatol sa iyo, pero humayo ka ng lakad mo. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala." Inakay niya na magbagong. Gilid po tayo, gilid. Ano po ang ipinakikita at binibigyang diin sa nangyari dito? Yung kahalagahan ng pagpapatawad at ang pagiging mahabagin at unawain. Yun naahuli sa akto. Di lalo na kung hindi pa naman napapatunayan. Mga mahal po namin kaibigan, mga kababayan, at higit sa lahat mga kapatid, sa buong kapuluang Pilipinas, ang marami po'y nagtitipon-tipon din sa iba't ibang dako sa mga rehiyon at mga lalawigan. Nasabi ko na po sa inyo kanina, alam po namin at alam ninyo kung gaano ang puhunan ninyo sa dakila at makasaysayang rally ito. Marami sa inyo ni hindi na nakatulog kagabi. Marami sa inyo ang lalayo ng nilakad. Marami sa inyo napuya at nagutom. Pero mga kapatid at mga kababayan, ang lahat ng yan ay hindi po sayang. Ang lahat ng yan, ang ating puhunan at sakripisyo, hindi po walang kabuluhan sapagkat handog natin yan sa ating sambayanang Pilipino. At sapagkat ang ating sinusunod na ito na pagkakaisa at sama-sama ay ayon sa kalooban ng Diyos na inudyok sa ating tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo Manalo. Mga kapatid na nakakarinig ng tinig na ito, lahat ng hirap natin, lahat ng sakripisyo, alay natin sa Diyos at sa ating Panginoong Hesus. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tumayo kayo at tayo po ay mananalangin at magpasalamat sa Diyos. Panginoon namin Diyos, buong puso po kaming nagpapasalamat sa iyo
sapagkat sumasampalataya po kami sa iyong tulong at patnubay, kaya namin na isagawang matagumpay ang dakilang pagtitipong ito. Salamat po ng napakarami sa paggabay mo sa aming namamahala, ang kapatid na Eduardo Manalo, sa pamamagitan ng pagkakaisa ng iyong banal na iglesia, na isagawa namin ang mapayapang pagkilos para isulong namin ang napapanahong kailangan ng aming bansa sa ikauunlad nito sa kapakinabangan ng mga mamamayang Pilipino. Ang kailangan ng aming bansa'y kapayapaan at pagkakaisa. Kaya hinihiling po namin sa iyo, o makapangyarihang Diyos, pagpalain mo po ang aming bansa. Igawad mo ang kapayapaan. Igawad mo sa aming bansa ang kaunlaran. At sana'y tulungan mo po ang lahat ng mga mamamayang Pilipino. Patuloy mo pong kilusin ang aming damdamin. Isulong namin ang banal na layuning ito. At ang lalo naming hinihiling, tulungan mo po ang mga nabibinuno sa aming bansa. Gawin mo po silang nagkakaisa. Gawin mo silang nagkakasundo. Gabayan mo po ang kanilang puso, ang kanilang kaisipan. Buong giting nilang matupad ang tungkuling kanilang sinumpaan, na siyang dahilan kaya sila inihalal at pinagtiwalaan ng mga mamamayang Pilipino. Inihiling namin, patuloy mong basbasan ang iyong iglesia sa pangunguna ng aming namamahala, ang kapatid na Eduardo Manalo. Nangangako kaming mga hinirang mo, patuloy kaming pasasakop at makikipagkaisa sa kanila, sapagkat kalooban mo po ang kanilang itinuturo. Kaisa nila kami sa pagmamahal, sa pagmamalasakit sa aming bansa. Subalit sa ibabaw ng lahat, patuloy kaming makikipagkaisa sa kanila sa pinakamahalagang tungkulin namin, ang ikaw po'y aming sambahin, paglingkuran ka namin, at kailan mo'y hindi namin ipasusupit ang karapatan at kalayaan namin sa aming mga pagsamba't paglilingkod sa iyo. Purihin ka po, dakilang Ama. Sa iyo po ang lahat ng kalwalhatian. Sa pag-uwi namin sa kani-kanyang tahanan, inihiling namin ang iyong pag-iingat. Ilayo mo kaming lahat sa kapahamakan. Mapayapa po naming masapit ang kani-kanyang tahanan. Ama, magalang na po namin hinihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Mga kapatid!